Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Usap-usapan po ngayon ang timeline ng posibleng approval ng Exchange Traded Funds or ETF para kay Solana, XRP, Litecoin at Hedera or HBAR. Ayon po sa Bloomberg analyst na si Ginoong James Seyffart, maaaring umabot pa sa huling bahagi ng taong 2025 bago po mapagdesisyonan ng US SEC ang kanilang aplikasyon. Malaking balita po ito lalo na sa mga crypto traders at investors na umaasang magiging mas accessible ang mga altcoins na ito sa mainstream financial markets. Kaya alamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng ETF, bakit po ito mahalaga at paano po tayo maapektuhan dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Unang-una ay ano po ang Exchange Traded Funds or ETF. Ang Exchange Traded Fund or ETF ay isa po itong uri ng investment fund na maaring i-trade sa stock exchange tulad po ng isang regular na stock. Sa madaling salita, ang ETF ay parang isang basket na naglalaman po ng iba't ibang assets. Kabilang na ang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ethereum at posibleng altcoins gaya po ni Solana, XRP, Litecoin at saka si Hedera. Ngayon, ang kagandahan po ng ETF ay nagbibigay po ito ng mas madaling paraan para makapag-invest ang mga tao sa cryptocurrencies nang hindi po kinakailangang direktang bumili or mag-manage ng digital wallets. Para sa maraming investors, lalo na po sa traditional finance, mas madali at ligtas ang ganitong paraan ng pagpasok sa crypto market. Ngayon ay bakit po matagal ang approval ng mga altcoin ETF? Ayon po kay Ginoong James Seyffart, ang malaking dahilan kung bakit matagal maaprubahan ang altcoin ETF ay dahil po sa istriktong regulasyon ng US Securities and Exchange Commission o SEC. Sa kasalukuyan, ang mga ETF na naaprubahan lamang ay para po kay Bitcoin at saka Ethereum dahil meron na po itong regulated na future markets. Ngayon, ang problema sa mga altcoins tulad po ni Solana at XRP ay wala pa silang sapat na regulated markets na malaki or significant ayon po sa pamantayan ng SEC. Dagdag pa rito ay may mga issue tulad po ng posibleng market manipulation, custody ng assets at compliance na kailangan pong ayusin bago payagan ng SEC ang mga altcoin ETF. Ngayon, kailan po magkakaroon ng desisyon? Sinabi po ni Ginoong Seyffart na posibleng magkaroon po ng desisyon para kay Solana, XRP, Litecoin at saka HBAR ayan, sa kanilang ETF sa huling bahagi po ng taong 2025. Ngayon ay bakit po taong 2025 pa? Dahil po sa nakikitang pagbabago sa pamunuan ng SEC, possible kasing magkaroon ng bagong chairman na mas crypto-friendly kumpara sa kasalukuyan. Kung mangyayari po ito ay maaring mapabilis ang proseso ng approval at may posibilidad ding payagan ang staking sa loob mismo ng ETF structures kung saan ay magpapataas ng demand para sa ganitong mga produkto. Kaya napakaganda po yan. Magkakaroon na ng staking sa ETF mismo. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Para sa atin ay ang pagkakaroon po ng ETF para sa mga altcoin tulad ni Solana at XRP ay maaari po itong magdala ng maraming mga benepisyo. Una ay magiging mas accessible ang pag-invest sa mga altcoin gamit ang traditional financial systems. Halimbawa ay hindi mo na kailangang bumili ng Solana sa mga crypto exchange o mag-manage ng sarili mong wallet. Pangalawa ang altcoin ETF ay maaring magbigay ng mas ligtas na paraan sa pag-i-invest. Dahil regulated ang mga ito, mas mababa po ang tsansa ng scams o biglaang pagkawala ng ating assets. At panghuli ay ang ganitong hakbang ay maaari pong magdala ng mas maraming institutional investors sa crypto market na siyang magpapataas ng demand at posibleng magpataas na rin sa presyo ng mga altcoins. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang pagkakaroon po ng altcoin ETF ay hindi po garantiya ng kita. Ang crypto market ay nananatiling volatile at pabago-bago, kaya't ang tamang research at risk management ay ang kinakailangan pa rin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang approval po ng altcoin ETF ay isang mahalagang hakbang para sa paglaganap ng cryptocurrencies sa mainstream financial world.
Magbibigay po ito ng mas maraming oportunidad para sa mga tao, lalo na sa mga walang karanasan sa direct crypto trading na makapag-invest sa mga promising projects tulad po ni Solana at Hedera. Gayunpaman, naniniwala rin akong dapat mag-ingat ang mga investors. Kahit na regulated ang ETF, dapat nating tandaan na ang crypto market ay nananatiling mataas ang risk. Hindi po natin dapat iasa ang lahat sa balitang ito, ngunit gamitin ito bilang parte ng mas malaking plano sa ating investments. Ayan mga ka-crypto, handa ka na bang makita itong sina Solana, XRP, Litecoin at saka Hedera sa mainstream financial markets? Ano po ang palagay mo sa timeline na ito? I-share ang inyong opinion sa comment section sa ibaba at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang crypto updates. Ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.